sa lahat na ng mga naglilingkod sa dambana ng Panginoon. Kayo po mga kaibigan, mga benefactors and benefactresses ng ating pong simbahan ito. Kayo mga taga dito sa sambayanan natin ni San Juan Bautista. Kayong lahat na mahal ng Panginoong Diyos. Isa po mapagpala at magandang umaga sa inyong lahat. Ang sabi sa ika-84 na Salmo, "How lovely is your dwelling place, O Lord my God. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God." Awit ng salmista patungkol sa katotohanan ng tahanan ng Diyos. Mga kapatid, ang una ay nais kong batiin kayo sa sambayanan nito, parokya nito, sa napakaganda ninyong simbahan. And I believe you all deserve a round of applause. Siyempre, sa pangunguna ng inyong lingkod pari, Father Christian, sa inyong lahat na nagtaguloy at tumulong sa kanya, kasi kanina yung banggit ko habang kami nasa loob ng kumbento kami, may kasaysayan itong inyong parokya, pero, sabi niyo sa kung kinuha mga panggastos, sapagkat tingin ko, ngayon sa panahon nito, hindi na siya makukuha sa loob. Ang sagot niya, hindi marami yung tao mabubuti ang tumulong. Palagay ko'y marami sa kanila yung naririto ngayon. Sa inyo naman po, maraming salamat po. Pero kayo pa man, sa kagandahan ng ating i-dedicate na simbahan, na punong-puno ng kasaysayan, at sa totoo lang pagpasok ko pa lamang yan, dami ko ng tanong sa sarili ko. Mula kaninang pagpasok sa pintuang principal, tinutulak ni Father Christian, hindi mabuksan. Tinignan ko yung dalawang imaheng nakatitig sa akin. Habang itinutulak ay parang ang sama ng tingin sa akin. At pagpasok, umunga agad sa akin ay napakalaking sensari ko sa itaas na yun. Napinalitan ko tuloy ang aking kaalaman sa mga simbahan pa ito. Pagkatapos po ay historia, at isa ko ginaral ay mga simbahan pa ito sa Pilipinas ng panahon ng mga Kastila. Eh wala akong alam na simbahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganyan. Dito lang, alam ko meron din yan, hindi sa Europa. Pinaliwanag naman ng Father Christian, dahil sabi ko, nasilip ko tuloy yung mga hinaan. Pinasa ko tuloy. Isa ko ulit lang yun, mamaya titigil ko ulit kung tama ang ilaking na nawa ko. Lagi ko tinignan. Pero ba niyo mga kapatid, ano man ang meron sa simbahan ito? Ano bang kasaysayan ang meron ito? Nais ko sanang mapagbilayan natin ang tatlong banal na dahilan para isang simbahan ay kilalanin simbahan. For a place or for a reality to be called, yung sinabi ng salmista, a dwelling place of God, there are three holies. Narinig natin yung awitin, Panan, Panan, Panan. It is a sign of the perfection of God. But in the same manner, tatlong banal ang laging inaalala. Ang una, ang banal, ang Diyos. The one who is by essence holy. Ika ng unang aklat ni Samuel, Kabanata 2, talata 2, there is none holy like the Lord, for there is none besides you,
There is no rock like our God. Yun ang una. Ano bang katotohanan na papabanal at nagiging banal dahil sa banal? At iisa ang tunay na banal, yan ay ang Diyos. Kaya nga, ano ba ang ating gawin para maging banal? Kailangan lagi ang dahilan, pinagmulan at patutunguhan dapat lagi ay ang Diyos. Such is the reality of holiness, that none other can be holy unless God is present. At yun ang dahilan kung bakit ang simbahan naririto. Sapagkat ang hangat natin ay naririto maramdaman ang presensya ng Diyos. Kung saan the central part of the church is always that which reminds us of this presence. Alin yun? Ang banal na sakramento. Kaya sa simbahan, pagkapasok mo pa lamang pagbukas at pagbunga, harinawa ang una agad na titingnan at nakikita ng papasok dito ay ang banal. Kaya nga, sana hindi mawala na kapag nakikita ang banal, una, kumikilos tayo sang-ayon sa kung sino ang ating kaharap. In the practice of our church, to genuflect, to bow, to give reverence is a must before the Holy One. Sipin niyo naman, sa lumang tipan si Moises, sa harap lamang ng nagliliyab na halaman, unconsumed plant or bush, ay hiniling sa kanya, alisin mo ang iyong panyabak sapagat ang iyong inaapakan ay banal. Just think about it. Eh kung tayo nananampalataya ang laman ng ating sagraryo ay ang Panginoong Jesus, ang banal. Hindi nga ba dapat ang pagkilos ay sang-ayon sa harap? Magaling pa ang Kristo pagkaharap ninyo, no? Minsan ay mamanuhan, minsan ay meron pang nagbabaw, kahapon, sa lubang, meron pang lumulod sa harap ko para bumalik sa aking sinisita. Pero nahumay nyo noon, hindi naman noon ng Diyos. Magaling pa ang Kristo. Because at times, if we forget, baka malimutan natin ang nagpapabanal ay ang banal na tayo, simbahan, kasama natin ang banal. In fact, lagi nga, yung salita ng pangalan ng Diyos sa lumang tipan, yung sinasabi ang tawag natin Yahweh. Kung babalikan natin ang tunay na paggamit ng salita ito sa Hebreo, ito'y sinulat para hindi nga mabasa. Hikmah. Pero kung iisipin yung hindi nga mababasa, pero ang una din naman nating salita o ginagawa bilang tao ay ito. Sapagkat pag ginawa niyo yung salita niyan, yan ay katulog ng paghinga ng tao. Hindi para sabihin, pero isinasagawa. Ganun ka banal. So sana huwag malimutan, yung unang katotohanan ng simbahan, Diyos ang banal. Ang ikalawa, banal ang kanyang tahanan. Sa ayon sa 18 kabanata, San Mateo, kabanata 2, talata 20, ang sabi doon, where 2 or 3 are gathered in my name, there I will be in their midst. So, pag pinag-isipan natin, presensya ng Diyos, pag may tatlo magkakasama, pero pakinggan niyo mabuti, kung saan sila'y nagkakasama-sama. So, may lugar.
Hindi magkakaroon ng katotohanan kung walang lugar na pagsasamahan. Thus, an encounter needs a space or a location, geographic and physical, as seen in the Old Testament when God meets one of the figures. Lagi hinihiling ng Diyos, maglagay ka dito ng bato. Lagyan mo ng bato. Kaya noong unang panahon, ang tawag doon sa mga markers ng pagtatagpo ng banal at ng tao ay mga estele o estela. Hindi pinagtayuan ng templo, pero pinagganyan ng anumang bagay na upapaalala. Dito tayo nagtagpo. Hanggang sa ang Diyos na mismo ang nagsabi, ipagtayo ninyo ako ng tahanan. Remember, David wanted to put up a temple for God because he believed God deserved a place that God said, hindi ikaw magsasabi niyan, ako ang magsasabi sa iyo, pero ang anak mo si Solomon ang hihilingin kong magpagawa ng tahanan ko. So this again, a place. At nung unang simbahan, natin kalilimutan, early Christians had what they called the Domus Ecclesiae. Bahay na simbahan. At bahay na simbahan, kasi nung una walang templo para sa mga Katoliko o Kristiyano. Ang meron sila, lugar kung saan pinagtatagpo para ipagdiwag ang paghahati-hati ng tinapay. At yung bahay kung saan ginagawa ito ang tawag ng Domus Ecclesiae. And then eventually, nang kilalanin na ng imperyo ng Roma ang katotohanan ng relihiyong Kristiyano, unti-unti nagkaroon na ng opisyal na mga lugar ng pagsamba. At kapag ka ang emperador ay katulad ni Constantino o higit pa, katulad ni Teodosio na siyang nagproklama na iisa lang dapat ang relihiyon sa buong imperyo, noong taong, kung hindi nagkakamit, 380, pati yung mga lumang templo ng mga paganang binigay sa mga Kristiyano. At ilan yung kaya basilika. Dahil kung binabalikan yung salitang basilika, ang salitang basilika ay hindi terminong eklesiastiko, kundi ito'y terminong imperial. What does it mean? In the beginning, there were already basilicas, even before there were churches. The basilica were called such because they were imperial halls. Malalaking lugar kung saan ginaganap ng mga emperador ang mga handa. May iba pang were called such because they were imperial halls. Malaking lugar kung saan ginaganap ng mga emperador ang mga handa. Ang pangit pala ng Moses ko. Yan. Kakaiba tayo na ito siya. Lumabalik ang sinasabi mo sa inyo. Yang mga imperial halls, ibinigay ng emperador sa mga Kristiyano to be converted into places of worship because it was big enough to hold sa pagdami ng mga Kristiyano nasa bahay. Kaya ibinigay ng mga emperador and thus became temples. At dahil nagkaroon na ng lugar, nagkaroon na rin ng gawin na ano? Pagandahin, linisin, dekorasyonan. Because remember, the Domus Ecclesiae never had any embellishment. It was just a home. But when temples became churches, when basilicas became places of worship, binigyan na ng buhay ang tinatawag na mas malalim Christian arts. Meron na naman muna kahit ang mga cemetery, pero higit na napalawin. Pinabanal, nilinis, ginawang karapat-dapat, pinaganda. Kaya nakakatuwa pag nakakakita tayo ng simbahan, ano man ang kanyang pinagbulan sa kasaysayan, bago o luma, pareho lang.
hanggat ito'y malinis, marangal, at pinaganda. Dekorasyonan sang-ayon sa nararapat at kabanalan ng lugar. Embellished with images connected to the holy. Kaya na minsan na-atake tayo. Tayo sumasamba sa mga imahe, sa dami ng ating imahe. Do you know why? Lalo na sa ibang simbahang malalaki, ang tinatawag na retablo ay punong-puno ng mga imahe. Because when we look at the retablo, it should remind us of heaven. And where are the saints? If not in heaven, kaya madami. Kaya tayo hindi sinasabi, sumasamba, pero hindi naman tayo sumasamba. Alam natin mo yun. At kahit ang Diyos iniutos ang pagbukit ng mga imahe. Ang sabi ng Diyos, huwag sasamba sa mga inukit na imahe. Pero sa Exodo, Kabanata 25, talata 18, ang sabi ng Diyos, gumawa kayo ng dalawang imahe ng kerubing, pinukpok sa ginto, at ilagay niyo sa dalawang dulo ng arko. Nagpa-ulit ng Diyos. Hindi ko alam kung taga-painte. Pero inuutos para bigyang buhay, bigyang kabanalan. Ano lang ito? Kaya salamat po. Napakaganda ng inyong lugar. And hopefully, ito ba yung Heritage Church? Hindi ko alam. Is it? No. Yung iling na mga parang, no. Parang ayaw nila. Dito naman sa mga dito, yes. Mamaya, alamin ko ang opisyal na posisyon. Pero ganun pa man, ano man, declared or not, it must remain to be a heritage of faith, an expression of the faith that this church represents. This is the first parochial church here in Kalayaan, di ba? Siya ang original. So, ibig sabihin, siya yung nagbibigay buhay sa kasaysayan ng pananampalataya dito. We must preserve it. We must protect it. And last, katulad na rin ang binanggit sa 18 kabanata ni San Mateo, do not forget, the church is holy because of those who worship in the church. Kung saan dalawa o higit pa'y nagkakatibot sa aking ngalan, naroon ako sa kanilang halagian. Here is the people of God, Father Christian. Big or small, the church may be old or new, bright or dark, still the holiness of those who come before you is because they are to be in this church because of Christ. They have to be gathered here to look at the Lord in the sacrament, to be reminded of His presence, and to be gathered in prayer. So kanina, pinanit ko, yung banal simbahan, kailangan panatilihin malinis. Alam niyo po ba? Ang bayan na natitipon, kailangan din manatiling kaaya-aya sa Kanya. And that is where the priest has a deep and very fundamental ministry. And that is to keep the people of God holy by the sacraments, by example, by its teachings. Kaya nga sa mga kapatid kong paris, siyempre, ang ating kumpare dito, celebrate the sacraments with dignity, with commitment and passion, reminding people that these are made by Christ to bring the grace
graces of God to men. Kalwa, we need to be examples of holiness. Maging halimbawa ng kabanalan sa ating bayan na ginagabayan patungo sa Diyos. And last, kailangan turuan sila patungkol sa mga bagay na itinuturo ng simbahan patungkol sa Diyos. Sa ika-25 kabanata o ika-5 kabanata, pinango sa Ebanghelyo ni San Mateo, talata 23 hanggang 24. Sinabi doon ng Ebanghelista, "Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift." Yung pare, kagabayan kayo, pero pagdating sa huli, ang kabanalan. Yung bang sound pagka tama na? Hindi ko alam, baka mayroong traditional way. Dati sa unang panahon, tampana lang eh. Parang dito, malikot ang kamay. Anyways, patapos na naman talaga. Kaya napaalala sa bayan ng Diyos, mga kapatid, huwag lang ang hahanapan ninyo ng kabanalan na yung pare naglilingkod. Kung saan dalawa o tatlo'y nagkakasama sa ngalan ni Jesus, tangalan niya. At ang sabi, kung ikaw may dalang alay, pero may kagalit ka, umuwi ka muna. Ayusin mo muna yun. Bago ka mag-aalala sa'yo, hindi palang kahalaga ang inyong pagpapakabanal. Tulungan lang kayo, Padre. Papaalalahan lang kayo, Padre. Sasamahan kayo ni Padre. Pero kailangan isabuhay mo ang kabanalan. Banal, banal, banal. Muli, congratulations po sa samayahan ito. Sapagkat ngayon, sinasagawa natin ang isang banal na gawain. Pagtuloy mo ng banal na isa, pagbabasbas, ulit ng inyong simbahan at pag-aalay ng ating mga sarili. Pagpalain nawa tayo lahat, at po Diyos, sa tulong na rin ng